Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 281 hanggang Kabanata 290. Kabanata 281. Nagsindi ng sigarilyo si Jack at mabagal na hinayla ito bago siya nagsalita ng maluwag. Hindi ko ine-expect na makihalubilo ka sa ganyang vermin, Zina. Nagbabalak na magnakaw ng pera mula sa ama at ina. Gaano ka katanga, Pipi? Nagalit si Zina nang marinig iyon. Ikaw ay isang militar lamang. Alam kong ikaw ay isang mahusay na manlalaban. Tinabi sa akin ni Ben dati. At ano? Bodyguard ka lang. Hindi ka ganoon kagaling. Iginala niya ang kanyang mga braso dito. At any rate, wala akong pera at kailangan ko ng pera at gusto kong makakuha ng pera. Nagkamali ba ako? Patuloy niya. Hindi naman siguro ako tanga. Nakakuha ako ng $760,000 mula sa huling lote lang, hindi ba? Dahil nalaman na ito ni Jack, nagpa siya si Zina na itapon ang lahat ng pagkukunwari. Naiintindihan mo ba? Kaya ano ang maaari mong gawin sa akin? Mas mabuti pang manatili ka. Naghuhukay ka lang ng sarili mong libingan sa pagpunta mo rito. Matagal mo nang kasama si Ben. Wala ka ba talagang nararamdaman para sa kanya? Napukaw ang galit kay Jack. Bagamat hindi niya gaanong nakausap si Ben, nakikita niyang totoong gusto ni Ben si Zina at nilayon niyang pakasalan ito. Mga damdamin. Ano ang kabutihan ng damdamin? Pinapakain ba nila ako? Umalukip-kip si Zina sa kanyang dibdib, isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kasangkapan lang siya. Kung hindi lang siya napakagandang gamer, at kung ako mismo ay hindi interesado sa mga laro, matagal ko na siyang itinapon. Gayunpaman, mabilis niyang naisip ang isang bagay. Si Jack ay nagpunta rito ng mag-isa. Nangangahulugan ba iyon na wala siyang gaanong ebidensya sa kanya? Mas mabuti pang mamatay na lang si Jack dito, at hindi mabubunyag ang kanyang pagkatao. Higit pa rito, may posibilidad na madaya niya ang $3 milyong na iyon sa kanyang mga kamay. Siyempre, ang dalawang Porsche ay nagkakahalaga din ng isang magandang sentimos. Mabuti sana kung maipagbili niya ang mga ito. Young Master Howard, hindi mo maaaring hayaang umalis ang punk na ito sa lugar na ito ngayong nandito na siya, simpleng sabi niya habang iniisip ang lahat ng ito. Ang aking takip ay hihipan kung hindi. Mukhang balak mo pa rin gamitin ang Ben na iyon. Nakangiting sabi ni Young Master Howard. Siyempre, it would be for the best if my cover was not blown. Paano kung ito ay madaling magamit mamaya? Nakangiting sabi ni Zina. Huwag mag-alala tungkol dito at hindi mo na kailangang banggitin ito. Pinugbog ng punk na iyon ang 4 sa aming mga tauhan. Hindi siya nakakalayo ngayon. At saka, sinira niya ang grand scheme of the day ko. 3 milyon lang ang abot namin, at ang maliit na punk na ito ay kailangang sirain ang lahat. 2 taon na mula nang ako. Si Ruben Howard ay lumabas para magnegosyo, at ito ang unang pagkakataon na nakatikim ako ng kabiguan. Kinagat ni Ruben ang kanyang leeg at pinagmasdan ang kanyang paligid. Hindi naman masyadong masama ang patch ng kagubatan na ito, at medyo liblib. Ito ay magiging isang magandang lugar para sa kanyang libingan. Nandito lang ako para sa $3.8 million. Pero mukhang kailangan kong talunin ang kayabangan mo sa pamamagitan ng pagtatapon ng ilang tao dito. Umalaklak si Jack. Itinapon niya ang sigarilyo sa lupa at tinatak iyon. Patayin siya. Tinaway-kaway ni Ruben ang kanyang braso, nagdeklara ng kanyang utos. Ikaw ay isang militar lamang. Ano ka ba sa tingin mo? Diyos. Ngayon, ikaw na punk, mayroon kang pagpipilian na gawin ang madaling paraan. Ngunit sa halip ay pinilit mo ang iyong sarili sa impyerno. Sa isang iglap, 7 o 8 ungol ang nakapalibot kay Jack. Boss, hindi nagkaroon ng 3 milyon ang matandang mag-asawa. Scrap paper lang at mga ganyang bagay sa pouch. Walang pera. Ang punk na ito ay nagakit sa atin sa isang bitag. Ang isa sa mga lalaking binugbog kanina ay lumapit kay Ruben na iniuulat ang lahat ng buong lakas. Ang talino mo talaga, punk. Isang nakakagigil na ngiti ang isinalubong ni Ruben.
Walang laman ang kanyang mga mata kundi puro kamandag. Mas mabuting siguraduhin mong mabubugbog siya hanggang sa mamatay siya ng 10 beses. Hindi pwede. Ito ay peke, hindi ni kay Mick si Zina. Naisip niya na kaya niyang dayin ang $3 milyong kapag bumalik siya. Hindi niya inaasahan na peke ito. Kabanata 282. Makinig ka sa akin, Pump. Walang silbi kahit lumuhad ka at magmakaawa sa buhay mo ngayon. Ang ungol ay labis na mayabang. Marami silang lalaki. Hindi siya naniniwala na hindi nila kayang alagaan ang isang lalaki. Sampal. Sa isang segundo, tila napatitig si Jack bago ang ungol. Pagkatapos ay sa isang pitik ng kanyang kamay, nagpadala siya ng isang sampal na lumilipad patungo sa gilid ng mukha ng ungol. Ay, huminga ng malalim ang ungol. Masyadong mabilis iyon. Wala man lang siyang oras para mag-react at nasample na siya. Ipinikit niya ang kanyang mga daliri sa mga kamao, naghahanda na para suntukin si Jack. Ang iba pang mga lalaki ay sumulong. Ngunit hinawakan lang ni Jack ang kanyang braso sa isang iglap, at sa isang malakas na pag-indayog, ang ungol ay ipinadala sa mga lalaking sumulong. Pagkatapos ay binitawan ni Jack ang kanyang pagkakahawak, at ang ungol ay lumipad, na bumagsak ng husto sa isang kalapit na puno. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig nang bumagsak siya sa lupa na may maugong na kalabog. Kumpol ng mga mahihina. Araw-araw kitang inaalagaan, at ganito ka pa rin walang kwenta. Naunawaan ni Ruben na hindi madaling talunin si Jack nang makita niya iyon. Kayong lahat, kunin mo siya, walang ingat na sabi niya. Samahan mo siya. Obvious naman na hindi sila sapat. Dito, lahat maliban kina Zina at Ruben ay sumugod kay Jack. Ang mga lalaki kanina ay bumangon sa lupa at sinugod din si Jack. Mukhang kailangan ko talagang patayin ang ilan sa inyo. Napabuntong hininga si Jack. Ang ungol na itinapon sa puno ay nakahandusay na ngayon sa lupa, sumusukan ng dugo, hindi na makabangon. Akala niya sapat na ito para takutin ang grupong ito at pilitin ang amo na ibigay sa kanya ang pera. Halata na masyado siyang knave. Ang grupong ito ay hindi madaling sumuko. Snap! 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 Pinali ni Jack ang leeg ng 7 o 8 lalaki ng sunod-sunod. Napahinto ang natitirang mga lalaki sa kanilang mga landas nang makita nila ang mga bangkay sa lupa. "Oh boss, mukhang patay na sila." Tumakbo ang isa sa mga lalaki at inilagay ang kanyang mga daliri sa ilalim ng ilong ng kanyang kasama bago ibinuka ang mga salitang iyon. Hindi sila pareho. Hindi talaga sila bahagi ng Dragon Gods, nagustuhan lang nila ang drag racing. Tsaka wala naman talaga silang kinatatakutan sa ilalim ng pamumuno ni Ruben. Pagkatapos ng maraming beses na matagumpay nilang naagaw ang mga bagay, naging mas matapang sila. Ang grupong ito ng mga tao ay tinawag na motorbike robbers. Ang sino mang nakakaalam kung ano sila, ay hindi nang ahas na pukawin at saktan sila. Hindi nila inaasahan na ang veterano ng militar na ito ay biglang darating, at siya ay magiging isang mahusay na mandirigma. Matapang din siya, pinatay ang ilan sa kanilang mga tauhan sa isang iglap. Karaniwan, kukuha sila ng mga kutsilyo upang maputol ang ilang mga paa, ngunit hindi sila nakapatay ng sino man noon. Natural, natakot sila nang makita nila ito. Maraming lalaki ang natakot kaya nanginginig ang kanilang mga paa. F-Sacker. Itinuturing mo ba talaga akong pushover? Tumakbo si Ruben patungo sa likuran ng kanyang bisikleta at naglabas ng baril, itinutok kay Jack. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakagaling, Pump, sabi niya. Mukhang walang kwenta ang mga kampan kong iyon. Puminto muna siya saglit bago muling nagpatuloy, but I have a game in mind. Sa tingin mo ba mas mabilis ka, o mas mabilis ang bala ko? Ang galing mo, boss. Sumasayaw ang isang mata ng mga ungol sa kabaliwan ng sarap ng makita iyon. Naglakas loob ang nanay Sacker na iyon na bugbugin ako, at pinatay niya ang napakaraming tauhan natin. Ituturo natin sa kanya ang kahulugan ng walang awa ngayon. Ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya matatapos in one shot. Babarilan ko muna yung paa niya, tapos pareho. Ipaparamdam ko sa kanya ang sakit saglit, pagkatapos ay magdedesisyon tayo kung ano ang gagawin pagkatapos. Umisi si Ruben. Gayunpaman, mabilis siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan.
Nakayuko talaga si Jack at nakapulot ng dalawang bato. Nakatitig sa kanya ang ibang lalaki, nakangiti. Sa tingin mo ba ay may maitutulong sa iyo ang pagpulot ng dalawang maliliit na bato, Pam? Isang malamig na ngiti si Ruben. This is the first time na nakakita ako ng ganito. Nakatutok na sa iyo ang baril ko at nakapulot ka ng dalawang bato. Anong gamit niyan? Siyempre kapaki-pakinabang sila. Kabanata 283. Bagaman hindi ako natatakot kahit hindi ako gumamit ng bato, gusto ko pa ring makipaglaro sa iyo. Malumanay na sabi ni Jack na parang walang pakialam sa kausap. Hindi masama. Ha? Tumawa si Ruben at nagpaputok sa hita ni Jack. Sa isang kisap mata, ibinaba ni Jack ang kanyang braso. Pumaril pasulong ang dalawang pebbles. Ang isa sa mga bato ay nagkataong tumama sa bala na nagpalihis dito. Dumiretso ang isa pang bato sa isa sa mga daliri ni Ruben. Tigaw ni Ruben. Agad na pumitik ang daliring natama na para bang tinamaan ng bala. Pumagsak ang kalahati ng daliri sa lupa. Dahil sa biglaang pagsiklab ng sakit ay napaiyak si Ruben sa matinding paghihirap. Natanggal ang baril sa pagkakahawak niya at bumagsak din sa lupa. Boss, young master. Ang natitirang mga lalaki ay nakatingin sa sitwasyon, namumungay ang mga mata, iniisip kung ito ay totoo. F6. Patayin siya. Tiningnan ni Ruben ang baril sa lupa, pagkatapos ay lumingon sa isa sa kanyang mga tauhan sa kanyang tabi. Kunin ang baril na iyon at patayin ang punk na iyon. Hangal niya. Agad namang yumuko ang lalaki para kunin ang baril. Puno pa rin ng gulat ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung nagkataon lang na tama ang bala ng punk's rock. Sa daliri naman ni Ruben, hindi nila nakita ng malinaw ang nangyari. Inala nila, tumilapon ang bala at nagkataong may nakita silang marka sa daliri ni Ruben. Habang sumisigaw si Ruben, nagmamadali na si Jack papunta sa direksyon niya. Mabilis niyang inabot ang lalaki sa bilis ng isang cheetah. Hindi man lang umabot sa baril ang kamay ng lalaki nang sipin siya ni Jack. Yumuko si Jack at mabilis na inagaw ang baril, tumayo at itinapat ang baril sa ulo ni Ruben. Sa mga sandaling iyon, sobrang sakit ni Ruben kaya pawis na pawis ang tumutulo sa kanyang noo. Damaloy ang dugo sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi niya inisip ang sugat sa kanyang kamay. Siya ang tumutumbok ng baril ngunit makalipas ang ilang segundo, ang parehong baril na iyon ang itinutok sa kanyang ulo. Ang biglaang pagliko ng mga lamesa na ito ay nagpamanhid sa kanyang utak. Boss, paano ito nangyari? Ang natitirang mga lalaki ay natakot sa pagkawala ng kung ano ang gagawin. Dalawa sa mga lalaki ang labis na natakot na gusto nilang lumipad, ngunit natakot sila na kahit na hindi sila patayin ni Jack nang tumakas sila, hindi rin sila pababayaan ng mga Dragon God. Ang mga Dragon Gods ay isang malakas na puwersa. Sila ay isang underground na lipunan, ngunit ang kanilang lakas ay humadlang kahit na ang mga aristokrato mula sa pagpukaw sa kanila. Pagsisisihan mo ang desisyon mo kung papatayin mo ako, Pam. Sinasabi ko sa iyo, ako ang anak ni Master Howard, ang Grandmaster ng Dragon Gods. Sa sandaling ito, bagamat takot na takot si Ruben, nagpakita pa rin siya ng kaunting bulugod, ayaw sumuko. Ang mga Dragon's Gods, napakunot ang noo ni Jack, iniisip ang isang nakaraang pangyayari. Iyon kapatid na Scar at Ned at ang kanilang mga tauhan, na humigit kumulang 200 sa kabuuan, hindi ba niya pinatay silang lahat? Hindi niya akalain na ang amo ng motorbike robbers ay anak ng Grandmaster na si Master Howard. Anong coincidence? Lumuwag sa kaba ang dibdib ni Ruben nang makitang hindi nagsasalita si Jack. Mukhang natakot si Jack ngayon. Pagkatapos ng lahat, walang nakarinig sa pangalan ng mga Dragon God at nag-claim na hindi sila natatakot. Anong mali? Takot. Yay! Dahil natatakot ka, ibigay mo na lang sa akin ang baril, punk ka. Umiti si Ruben, saka nagsalita. Sa tingin mo tanga ako, malamig na sabi ni Jack. Kabanata 284. Ito ay masayang maingay. Talagang ginawa siyang tanga ng punk na ito, iniisip na gamitin ang pangalan ng Dragon Gods para takutin siyang ibigay ang baril. Iyon ay tulad ng paghuhukay ng sarili niyang libingan. Hinding-hindi ka mapapatawad ng tatay ko kung papatayin mo ako. Mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Umiti si Ruben at nagsalita.
Gusto ko lang maibalik yung 3.8 million. Hindi ko akalain na gusto mo akong patayin. Sa hitsura nito, wala akong ibang pagpipilian kundi ang patayin ka. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Jack bago nagpatuloy, let's say I kill you and everyone here. Sa tingin mo ba malalaman talaga ng tatay mo na ako ang gumawa nito? Pwede mong subukan kung hindi ka naniniwala. Pumalaklak si Ruben at sinabing, sa tingin mo ba, pagkatapos lumabas ng lungsod sakay ng bisikleta ng aking nasasakupan, walang mga saksi sa daan? Hindi masama, umisi si Jack. Kaya nga ang pinakamagandang hakbang ay i-wipe na lang ang buong Dragon God Gang, diba? Hindi ako makakatulog ng maayos kung hindi. Pagkasabi niya noon ay itinutok ni Jack ang baril sa hita ni Ruben at nagpaputok. Napasigaw si Ruben sa sakit at napaluhod, lahat ng kulay na linte sa kanyang mukha. Hindi niya inasahan na magiging ganito kabagsik ang punk na ito, diretsong bumaril sa kanya. Takot na takot ang natitirang mga lalaki kaya napasigaw sila. Nagpaikot-ikot sila at umalis. Nadama nila na ang Jack na nakatayo sa harap nila ay halos isang baliw. Hindi na siya natakot sa kamatayan, siya ay isang baliw, buhay na makina ng pagpatay. Sila ay mga taong hindi kailanman lumampas sa linya ng pagpatay sa iba. Tinong mag-aakala na maraming beses nang napatay si Jack. Kumpara kay Jack, maliit lang silang prito. Nagpaputok si Jack, tumulog ang mga putok sa buong kagubatan. Ang lahat ng mga lalaki ay bumagsak sa lupa sa katahimikan. Ang galing ni Jack sa baril ay parang Diyos. Napasigaw si Zina sa sobrang takot. Siya lang at siyang Master Howard ang naiwan. Sa sandaling iyon, nakatutok sa kanya ang baril ni Jack. Sa sobrang takot niyang Master Howard ay napaupo siya sa lupa. Isang hapdi ng sakit ang bumalot sa kanyang binti. Napatikip siya ng ngipin. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa lahat ng iyon ngayon. Mas nag-aalala siya na talagang papatayin silang lahat ni Jack. Ngayon, nakilala niya ang isang lalaking tunay na walang kinatatakutan. Huwag mo akong patayin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Gusto ko lang ng pera. Tumali ako sa gang nila para makakuha ng pera. Hindi mo ako mapapatay, ako ang girlfriend ni Ben. Nakikiusap ako sa'yo. Magiging bayaw kita kung pakakasalan ko si Ben. Pamilya tayo. Sa sobrang takot ni Zina ay napaluhod siya at nagmakaawa. Purong gulat ang napuno ng ekspresyon niya. Umalis ka dito. Umalis ka sa paningin ko. Matapos mag-isip sandali si Jack, idinagdag niya, huwag kang huminga ng isang salita tungkol sa nangyari ngayon. Isiguraduhin kung mamamatay ka sa isang masakit na kamatayan kung hindi mo gagawin iyon. Aalis na ako sa paningin mo. Natakot si Zina. Mabilis siyang tumakbo, sumakay sa bisikleta, at sumakay. Kabanata 285. Young Master Howard, tama ba? Naglakas loob ba si Jack na patayin ka? Ano sa tingin mo ang pangungusap na ito ngayon? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jack. Sabi niya, maaari mo lang ibalik sa akin ang 3.8 milyon noong una kong tinanong, pero ngayon, pagbibigyan kita. Patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Lumuhad si Ruben sa harap ni Jack, nagpepetisyon para sa kanyang kahabag-habag na buhay. Napagtanto na lang niya kung gaano siya katanga para i-provoke ang isang veterano ngayong naranasan na niya ang kanyang kabisyohan. Sige, ililibre kita. Ngunit tumawag sa iyong mahal na ama at hilingin sa kanya na magpadala ng higit sa 3.8 milyong dolyar ngayon. Ito ay dapat na 3.8 milyon, walang mas mababa. Pupunta ako para sa isang joint. Hayaan mo muna akong bigyan ng babala, mas mabuting huwag kang maglaro ng anumang dirty tricks. Ito ay magiging walang silbi pagkatapos ng lahat. At ayaw mong magkaroon ng gulo ang mga Dragon God. Nagpatuloy si Jack sa isang tamad na tono. Malubhang na sugatan ang hita ni Ruben, halos bumubulwak ang dugo mula sa tama ng baril. Naglakad siya patungo sa isang malaking puno at tumayo sa ilalim nito, pinaliliwanagan ang kanyang kasukasuan ng casual at nakaka-relax. Hindi siya magiging maawain sa mga karapat-dapat na mamatay. Ang pag-asa at banayad na kagalakan ay sumibol sa loob ni Ruben habang pinapanood niya si Jack na naglalakad palayo. Nabigyan din siya ng pagkakataong tumawag sa telepono.
Agad na inilabas ni Ruben ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa na puno ng dugo ang kanyang kamay, saka diniyal ang numero ng telepono ng kanyang ama. Ama, mamamatay na ako. Mabilis na halika at iligtas ako. Umiyak si Ruben sa kanyang mobile phone nang sinagot ni Howard ang tawag. May upstart na Jack White. Gusto niya akong patayin, ama. Ililigtas lang niya ang buhay ko kung dalhan mo siya ng $3.8 million in cash. Kung hindi, mamamatay ako. Sa kabilang dulo ng linya, hinampes ni Mr. Howard ang mesa sa sinabi ng kanyang anak at biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Ano ba? Sino ba itong Jack White na ito? How dare him? Naghuhukay ba siya ng sarili niyang libingan? Hindi nagtagal, pumasok sa isip niya ang mga pag-iisip at sinabi niya, kakaiba, anak. Tinukot ka diba? Kung pagdukot, imposibleng $3.8 million lang ang hinihingi ng kidnapper. Dapat ay mahigit 1 bilyon ka. Hindi nakaimik si Ruben. Bakit ba ang dami pa ring naiinis sa tatay niya kung buhay ng anak niya ang nakataya? Pulong ni Ruben sa telepono, sa takot na baka marinig ito ni Jack. Pare, ang totoong sitwasyon ay, paliwanag niya. Pagkatapos magpaliwanag kay Master Howard, nagpatuloy si Ruben, pare, nabaril ang binti ko, damyugo ng husto at dumudugo pa. Hindi ko nakakayanin kung hindi ka magpapadala ng tulong ngayon. Sige anak ko. Magpapadala ako ng isang tao para kunin ka. Tumugon si Master Howard at pagkatapos ay inutusan kaagad ang kanyang mga tauhan, anak ng bitik. Pagpadala ng 300 lalaki para kunin si Young Master Howard at kailangan nating ipaalam sa Beastar na iyon ang mga kahihinatnan ng pakikipaglaban sa mga Dragon Gods. Kinagat ni Master Howard ang kanyen. Mga ngipin. Pakiramdam niya ay sisubog na siya sa galit. Ang lakas ng loob nitong veterano na ginulo ang kanyang mga tauhan at binaril pa ang kanyang anak. Hindi ito ang pinakamasama. Ang pinaka-nakapanghamak na balita ay ang veterano na ito ay hindi nagpatinag kahit na malaman na ang mga lalaki ay pag-aari ng Dragon Gods at si Ruben ay ang Young Master ng Dragon Gods. Ang punk na ito ay kinuha ang Dragon Gods clan ng basta-basta. Hindi. Huwag. Kahit na si Ruben ay masigasig na patayin si Jack sa ngayon, hindi siya isang tanga, sagot niya agad, hindi. Hindi ka maaaring magpadala ng maraming tao, ikaw ay madyay gising ng isang natutulog na lobo. Nasa gubat kami sa labas ng lungsod, at paano kung nakita niya ang mga lalaking ito mula sa malayo, at agad akong binaril at saka tumakbo sa kakahuyan. Walang mahahanap ang ating mga tauhan pagdating nila. Mamamatay ako ng walang kabuluhan. Napabuntong hininga si Master Howard, nakikinig sa mga salita ni Ruben. Siya ay nasa isang galit na estado kanina, nais lamang na iligtas ang kanyang anak, at ipaalam sa Beastar ang mga kahihinatnan ng pagpukaw sa kanyang angkan, ngunit hindi ito inisip. Buti na lang at pinaalalahanan siya ng matalinong anak niya. Tama si Ruben, kung nakita ng Beastar na iyon ang napakaraming tao na nagmamarcha papunta sa kanila, malamang ay mapatay niya si Ruben dahil sa takot. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, pagkatapos ay sinabi niya, paano kung ipadala ko ang 5 Tigers of the Dragon Gods? Lahat sila ay mahuhusay na manlalaban. Hindi dapat maging problema para sa kanila na iligtas ka. Mayroong kabuoang 6 na bihasang lalaki ngunit mabisyo sa Dragon Gods. Kahit sino sa kanila ay may sapat na kasanayan upang talunin ang 100 ng mag-isa at kahit daan-daan para sa ilan sa kanila. Sila ay malawak na kilala bilang 6 Tigers of the Dragon Gods, gayunpaman, si Scar ay pinatay kamakailan at ngayon ang 5 Tigers na lang ang natitira. Tunay na naniniwala si Ruben na kung dumating ang 5 tigre dito, patay na patay si Jack. Mas mabuting dalhin mo rin ang pera para maiwasan ang anumang masamang mangyari. Tinayuan ni Ruben ang kanyang ama matapos pag-isipan ang bagay na iyon. At least the cash would make Jack let his guard down. It will make him think that we're really using the cash to exchange my life. Kung hindi, natatakot ako na agad akong mapatay kapag hindi nakita ni Jack ang pera. Tawakas ay ibinabana ni Ruben ang tawag pagkatapos ng ilang salita. Kabanata 286. Young Master Ruben, ano ang tagal ng tawag mo? Hindi ka naman susubukan ngayon, di ba?
Sinabi ko sa iyo na dalhin mo sa akin ang 3.8 milyong dolyar na pera, hindi ka natatawag ng tulong ngayon, hindi ba? Napansin ni Jack na natagalan ang tawag bago niya ibinaba kaya ang tanong niya. Paano ako? Inutusan ko lang silang tumulong sa pag-aayos ng 3.8 milyong dolyar na iyon para sa iyo. Huwag kang mag-alala, darating talaga sila sa lalong madaling panahon. Agad na sagot ni Ruben habang nagpapanik. Talaga. Ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kung magsisinungaling ka sa akin. Matapos sabihin ni Jack ang malamig na pahayag na iyon, talagang inihagis niya ang pistol kay Young Master Ruben. Pero tinamaan ng pistola ang mga hita ni Ruben na ikinagalit niya. Agad niya itong kinuha at ihahagis na sana pabalik sa kanya. Goddammit, don't you dare cross the line? Napahinto si Ruben habang sinasabi iyon, doon lang niya napagtanto na hinagisan siya ni Jack ng pistol. May death watch ka talaga. Hinagisan mo talaga ako ng pistol. Tuwang-tuwa si Ruben. Tila hindi gaanong pinansin ni Jack nang ihagis niya ang pistol. Agad niyang itinutok ang pistol kay Jack saka sinabing, huwag kang gumalaw, huwag kang maglakas loob na mamulot ng maliit na bato. Kung maglalakas loob ka man lang, tatapusin kita. Natawa si Jack nang mapansin ang ekspresyon ni Ruben. Tumayo siya pagkatapos. Mamatay. Nang mapansin niyang gumalaw si Jack. Nag-alala si Ruben na mamumulot na naman siya ng maliit na bato, kaya agad niyang itinutok ang pistol kay Jack at 2 beses na hinatak ang gatilyo. Gayunpaman, hindi siya nakaimik sa sumunod na segundo. Walang bala sa loob nito. Ano? Imposible. Ang ekspresyon ni Ruben ay naging lubhang mapait dahil ito ay isang magandang pagkakataon para patayin si Jack. Hindi niya inasahan na walang mga bala sa pistol. Young Master Ruben, sa tingin mo ba ihahagis ko sa iyo ang pistol kung may mga bala dito? Tumawa si Jack habang nag-iinat. He then said, sinusubukan pa kita. Hindi ko inaasahan na mabibigo ka ng ganito kaganda. Halos mahimatay si Ruben sa sobrang galit. Masyadong witty ang brat na ito. Buti na lang at hindi niya ito binugbog. Pagkatapos ng isang sigarilyo, matyaga siyang naghintay sa gilid. Hindi nagtagal, 2 SUV ang tumilapon. Kaunti lang ang tao dito. Mukhang, Young Master Ruben, ikaw ay isang marangal na tao. Umalaklak si Jack. Gayunpaman, batid niya na para sa mga tao sa Dragon God Clan, matapos barilin ang binti ng anak ng amo at mabali ang daliri nito, hinding-hindi nila mahuhulog ang lahat. At saka, hindi naging madali ang pagtawid sa mafia. Well, syempre, lahat tayo ay marangal na tao kaya malinaw naman, igagalang natin ang anumang salitang binigay. Nanunuya si Ruben sa kanyang puso. Tila kamatayan lamang ang naghihintay para sa brat na ito. Parehong nakaparada ang 2 SUV sa malapit. 5 tao ang lumabas at 2 sa kanila ang bawat isa ay may hawak na leather box. Nag-eyeball silang 5 sa kasinulyapan si Ruben bago dahan-dahang lumingon. Nakatayo si Jack sa harap ni Young Master Ruben habang kalmadong nakatitig sa 5 lalaking iyon. Masasabi niyang ang 5 lalaking ito ay hindi mga ordinaryong basto sa loob ng Dragon God Clan. Batay sa kanilang mga yapag at sa mahinang aura na nagmumula sa kanilang katawan, masasabi ni Jack na ang 5 lalaking ito ay dapat na makapangyarihan. Maaaring halos magkapareho sila sa antas ng kapangyarihan ni Scar mula sa dati. Kabanata 287. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang Dragon God Clan ay maaaring magkaroon ng napakalaking impluensya sa Eastfield ay dahil sa iilang makapangyarihang lalaking ito. Siguradong matapang ka. Inagaw mo talaga ang ating Young Master. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng taong ganito katapang sa mga taon na naninirahan ako sa Eastfield. Malamig na tumawa ang isa sa mga kalbong lalaki. Pagkatapos ay tiningnan niya ang tumpok ng mga bangkay sa lupa at sinabing, mukhang hindi naman masyadong masama ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang lahat ng iyong inalagaan ay basura lamang sa Dragon God Clan. Mamamatay ka kapag nakatagpo ka ng isang tunay na makapangyarihan. Tumawa si Jack at humakbang pasulong. Hindi mo ako gustong patayin ngayon, hindi ba? Napansin niyang papalapit si Jack kay Ruben at agad na lumabo ang ekspresyon nito. Bagamat makapangyarihan sila at walang duda din ang kanilang bilis, mabilis ngunit medyo malayo pa rin ang kanilang distansya kay Jack.
Higit pa rito, si Jack ay isang retiradong veterano at kung siya ay nakaligtas sa 5 taon sa larangan ng digmaan, siya ay natural na magkakaroon ng ilang uri ng mga kahangahangang kasanayan. Sa makatuwid, naniniwala sila na sa mga kakayahan ni Jack, sa oras na maabot nila siya, maaari niyang mabilis na mapatay si Young Master Ruben sa isang iglap. Hindi pa banggitin, ang Young Master Ruben ay mukhang hindi makataong mapatla at ang buong sitwasyon ay tila hindi masyadong optimistiko. Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Lahat maliban sa hindi pagkakaunawaan. Pumalaklak ang kalbong iyon bago sinabing, "Halika na, kuya, bitawan mo ang ating Young Master at ibibigay namin sa iyo ang pera. Ito ay $3.8 milyong lamang at magiging maayos ang lahat." Ang buhay ng ating Young Master ay hindi lamang nagkakahalaga ng ganito kalaking pera. Buti naman at ganito ang nakikita ninyo. Tumawa si Jack bago naglakad papunta sa mga lalaking iyon. Nang mapansin niyang papalapit sa kanila si Jack ay agad siyang natigilan. Dahil kadalasan, hindi ba dapat humawak ng kutsilyo o baril si Jack para takutin si Young Master Ruben habang magkalapit ang magkabilang panig sa isa't isa bago gumawa ng trade? Gayunpaman, hindi pinansin ng lalaking ito si Young Master Ruben at sa halip ay kusang loob siyang lumapit sa kanila. Kung ganoon nga, hindi ba sila magkakaroon ng pagkakataon na agad na patayin ang lalaking ito? Gayunpaman, medyo makapangyarihan siya kaya, ang pinakamahusay na resulta ay ang pag-iwas sa anumang direktang salungatan laban sa kanya. Halika na kaibigan, kunin mo na. Ang kalbo na lalaki at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay pawang nag-uunat ng isang braso patungo sa kanya bago iniabot sa kanya ang leather box. Malinaw nilang naunawaan na gagamitin ni Jack ang 2 kamay para kunin ang 2 kahon. Kapag puno na ang 2 kamay niya, iyon na ang pagkakataon para mag-strike sila. Pagkatapos, mahuhuli si Jack. Dahil puno ang 2 kamay niya, ang isang direktang pag-atake mula sa kanila ay tiyak na nakamamatay sa kanya. Ito pala, ang lahat ay tulad ng kanilang hinulaang. Umiti si Jack at inabot ang 2 braso sa katinanggap ang magkabilang kahon. Habang tinatanggap ni Jack ang 2 kahon, inabot ng 2 lalaki ang isang punyal mula sa loob ng kanilang manggas at sabay na umatake. Parehong dagger ang tumutusok sa dibdib ni Jack. Parehong mabilis ang kanilang pag-atake at ang pinakamahalagang bahagi ay kung paano magkatugma ang 2 lalaki. Ang isa ay umaatake kay Jack sa kaliwa at ang isa sa kanan, tinataka ng anumang pagkakataong makatakas si Jack. Gayunpaman, ganap na kontrolado ni Jack ang buong sitwasyon. Kahit na ang kanilang bilis ay hindi kapani-paniwalang mabilis, sa mga mata ni Jack, sila ay wala. Gamit ang agarang pagwagayway ng kanyang mga kamay, isa-isa niyang itinapon palabas ang 2 kahon mula sa kanyang kamay. Tulog, tulog. Sa 2 paggalaw, ang 2 lalaki ay direktang tinamaan ng mga kahon na iyon nang sila ay agad na pinaputukan. Ang lakas na iyon ay kakaibang lakas. Kung sino mang normal na tao ang magtapon ng 2 kahon, walang gaanong mangyayari. Gayunpaman, nang ihagis ni Jack ang mga leather na kahon, ang impact ay bumaril sa kanilang 2 palabas habang sila ay bumagsak at agad na lumapag sa lupa. Pakiramdam ng kalbong unang nataman ay parang halos mabali ang braso. Sobrang sakit, nanginginig ang buong braso niya. Kabanata 288. Napakalakas ng lakas. Agad namang bumangon sa lupa ang isa sa mga lalaking nasa medyo maayos na kalagayan habang seryosong nakatingin kay Jack. Agad namang pinalibutan ng natitirang 3 lalaki si Jack. Sa makatuwid, lahat ng 5 tao ay ganap na napalibutan si Jack. Nakahinga ng maluwag si Young Master Ruben nang mapansin niyang napapalibutan na si Jack. I-explain, hindi mo siya agad pinapatay. Bugbugin siya ng mabuti at huwag bigyan ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ng kalbong iyon bago sinabing, Young Master Ruben, hindi pushover ang lalaking ito. Kahit na mapatay natin siya, napakahirap gawin. Matapos marinig iyon ni Young Master Ruben ay napabuntong hininga siya at sinabing, hindi naman, di ba? Kayo pala ang 5 tigre ng Dragon God. Pagkamat 6 kayo sa simula, sa kasamaang palad ay napatay si Scar. Ang aming Dragon God Clan ay malinaw na hindi kailangang yumuko sa mga kalooban ng ibang mga angkan. Ang taong ito ay isang sundalo sa loob ng 5 taon at ang sino mang makakaligtas sa larangan ng digmaan sa loob ng 5 taon ay malinaw na hindi magiging pushover.
Mukhang 1 in a million na ang pagkakataong makatagpo ng ganitong lalaki. Isang lalaking may maliit na balbas ang nagsalita. Nang matapos siyang magsalita, ibinalik niya ang kanyang mga palad at hinawakan ang kaparehong punyal mula kanina bago sinabing, "Gayunpaman, napakalungkot para sa kanya na magkasabay kaming bumangga sa aming 5. Huwag kang mag-alala, Young Master Ruben, mamamatay ang taong ito ngayon." Agad na natuwa si Young Master Ruben matapos marinig na ang balbas na lalaking iyon ay nagpahayag ng kumpiyansa. Diba sabi nyo guys mas pinapahalagahan nyo ang karangalan? Hindi ba't sinabi ninyo na wala kayong balak na patayin ako at ito ay $3.8 milyong lamang? Nakangiti si Jack habang nagsasalita. Kailangan mong maging walang muwang kung naniniwala ka dyan. Ang aming Dragon God Clan ay nakakita ng lahat ng uri ng kakilakilabot na bagay. Nabugbog mo na ang Young Master natin ng ganito kalaki, sa tingin mo ba mapapaalis ka namin? Malamig na bulalas ng kalbo. Tama iyan. Alam mo, ang katayuan ng ating Young Master ay lubos na mahalaga at ang katotohanan ay ang 3.8 milyon ay hindi talaga isang pag-aalala ngunit dahil naglakas loob kang kumilos sa mga miyembro ng ating Dragon God Clan. Tinatakan mo ang iyong kasalukuyang kapalaran. Nang matapos magsalita ang balbas na lalaki ay bahagyang tumingkaya dito sa tabi ni Jack. At sa bahagyang pagkibot ng kanyang paa ay bumaril ang punyal mula sa kanyang kamay. Ang talam ay nagbago sa isang kulay abo na kislap habang direktang lumipad patungo sa mga hita ni Jack. Malinaw na masasabi ni Jack na wala pang intensyon ng lalaki na patayin siya o kung hindi, ang talam na iyon ay sisingilan siya sa mas nakamamatay na paraan. Ibig sabihin, gusto lang niyang pahirapan si Jack bago siya patayin. Iyon lang ba ang mayroon ka? Kung gaano kabilis ang kanyang bilis, hindi ka pani-pani walang mabagal sa mga mata ni Jack. Agad niyang inabot ang kamay para hawakan ang pulso ng kalaban bago ito binigyan ng marahang pisil. Pitik! Isang malutong na tunog ang maririnig at ang braso ng balbas na lalaki ay nabali mula sa pulso pababa. Kung hindi dahil sa kanyang balat at mga litid na nananatili sa lugar, ito ay nahulog na sa lupa. Agad na nahulog sa lupa ang punyal ng balbas na lalaki. Ang matinding sakit na iyon ay naging sanhi ng pag-crack ng kanyang mukha. Matapos ang malakas na hiyaw, napaatras ang buong katawan niya. Tinipan ni Jack ang punyal gamit ang dulo ng kanyang paa na naging dahilan upang agad itong bumaril at sinaksak ang mga hita ng kalbo habang naghahanda ito sa pag-atake. Napasigaw sa sakit ang kalbong lalaki at ang kanyang ekspresyon ay tila napakapait sa sandaling iyon. Kitang-kita sa gilid ng kanyang mga mata ang mga nakakagulat na kidlat. Hindi lamang ang bilis ni Jack ay napakabilis, ang kanyang mga galaw ay kasing likido ng umaagos na tubig. Ang sino mang makagagawa nito ay magiging dalubhasa sa kasanayan. Tila kitang-kita niya ang bawat galaw nila. Kabanata 289. Gayunpaman, marahas din ang kalbong lalaki. Agad niyang hinugot ang punyal sa kanyang hita habang bumubulwak ang sariwang dugo na parang geyser. Pagkatapos ay kinuha niya ang punyal at sinimula ng pagkarga kay Jack. Nang i-charge niya ang punyal, napangisi siya sa gilid ng labi niya. Iyon ay dahil ang pag-atake ng 3 iba pang mga lalaki mula sa iba't ibang direksyon ay dumaong. 4 na lalaki maliban sa may balbas na lalaking may bali ang braso ay umaatake kay Jack mula sa 4 na magkakaibang direksyon. Napapaligiran ng 4 na malalakas na kalaban si Jack at batay sa anggulo ng mga pag-atake, imposibleng makaiwas ang sinuman. Ang 3 iba pang lalaking iyon ay parang hindi na makakatakas si Jack sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang tanging nakikita nila sa sandaling iyon ay isang blur. Sa isang pagtalon, ang mga galaw ni Jack ay napakabilis, lumingon siya sa isang kakaibang posisyon, ganap na iniiwasan ang kanilang mga pag-atake. Pagkatapos ay pumunta siya sa likod ng isa sa kanila at sa isang pagwawalis na sipa, nahulog ang lalaking iyon sa lupa. Nang malaman ng iba pang 3 lalaki na may mali, kumilos na ang mga pag-atake ni Jack. Hindi rin nagtagal at nahulog sa lupa ang 3 lalaking iyon. May isa pang punyal sa kamay ni Jack. Isang sinaunang larawan ng dragon ang nakaukit sa katawan ng punyal. Ang kanyang punyal ay hindi maisip na matalas at nang ang 4 na lalaki ay nakatayo lamang. Si Jack ay gumawa ng isang buong bilog na laslas habang ang 4 na lalaking iyon ay nakatayong nagyelo sa parehong lugar. Agad na natamba ang 4 na lalaki.
Tariwa pa sa kanilang mga mata ang takot at isang malaking sugat ang makikita sa kanilang leeg. Dahil sa bilis ng takbo ni Jack, hindi nabahira ng dugo ang punyal na iyon at tumagal ng 2 hanggang 3 segundo bago bumuhos ang dugo mula sa mga sugat sa kanilang leeg. Hindi, imposible. Sa sobrang takot ng lalaking balbas na bali ang braso, nawawala na siya ng loob. Hindi niya inaasahan na kahit na may ganap na napapalibutan na pag-atake kay Jack ng 5 napakalakas na lalaki, ay hahantong sa ganito. Siya ay nag-aalinlangan na ang taong ito ay hindi ordinaryong veterano. Ang taong ito ay kailangang maging makapangyarihan, maaaring siya ay isang major. Habang pinagmamasdan niya ang 4 na bangkay na nakahandusay sa lupa, wala nang pakialam ang balbas na lalaki kung mabubuhay pa siyang Master Ruben habang siya ay tumalikod upang tumakas. Sa kasamaang palad, kahit na may mga pagkakataong ibinigay sa kanya ni Jack, sa loob ng 2 segundo, isang slash wound ay makikita rin sa leeg ng balbas na lalaki. Siya ay may parehong takot na hitsura habang siya ay nakadapa sa lupa. Doon lang napagtanto ni Ruben kung gaano kitikot si Jack. Ang 5 tigre ay talagang nag-iisang pinatay niya. Hindi, imposible. Sino ka ba talaga? Kung hindi ka marshal, dapat kang maging hari ng digmaan. Alam ni Ruben na wala nang matatakasan dahil nasugatan na ang kanyang binti. Bagamat natatakot siya, wala siyang balak na tumakas dahil imposible ang pagtakas niya. Orihinal. Pinaplano kong hayaan kang mabuhay pagkatapos makuha ang aking 3.8 milyon. Pagkatapos ngumiti ni Jack, idinagdag niya, gayunpaman, ang kondisyon na napagkasundoan namin ay huwag kang maglaro ng anumang mga trick kapag pinayagan kitang tumawag sa telepono. Hindi ko inaasahan na hindi mo pahalagahan ang iyong huling pagkakataon. Sarili mo lang ang dapat sisihin. Sino ka ba talaga? Marshal o ang hari ng digmaan? Tila hindi nasisiyahan si Ruben sa kanyang sariling pagkamatay dahil tumanggi siyang maniwala na si Jack ay isang simpleng retiradong veterano. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Intel Zina na ang brat na ito ay nagsilbi lamang sa militar sa loob ng 5 taon at gumawa siya ng ilang maliliit na kontribusyon, walang sapat na halaga. Hulaan mo mas mataas. Kabanata 200 at 90. Doon pa man ay iniisip ni Ruben na siya ay napakatalino. Sa makatuwid, kung si Jack ay hindi isang marshal, siya ay magiging isang hari ng digmaan. Dahil sa mga sitwasyong iyon lamang maaaring may makapatay ng 5 sa kanilang Dragon God Clan Powerhouse. Ang posisyon sa itaas ng hari ng digmaan ay ang siyam na Diyos ng digmaan. Gayunpaman, ang mga pagkakakilanlan ng lahat ng mga ito ay inihayag lahat sa TV kaya alam ng lahat kung sino sila. Sa siyam sa kanila, walang pinangalan ng Jack White at gusto niyang hulaan niya ng mas mataas. Hindi pwede. Maaari bang magkaroon ng ika-10 Diyos ng digmaan? Hindi ka ginawang publiko. Pumunat ang luho ni Ruben at alam niyang malapit na siyang mamatay dahil hindi na siya pakakawalan ni Jack. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung sino talaga ang lalaking ito. Bigla siyang nagkaroon ng eureka moment habang hinihingal at sinabing, ikaw ang Supreme Warrior. Oo, dapat nga. Ang Supreme Warrior ay orihinal na binalak na isa publiko ngunit nakansela sa pinakahuling minuto. Sa makatuwid, ang pagkakakilanlan ng Supreme Warrior ay naging isang misteryo. Sa isiping iyon, nabigla ang puso ni Ruben. Hindi niya inasahan na tatawid sa Supreme Warrior sa halagang $3.8 milyong. Ang pagkakaroon ng Supreme Warrior ay ang rurok ng buong Daxia, isang taong may kakayahang tumawag sa hangin at ulan sa isang kapritsyo. Haha! Kawakas, pumagalpak siya ng tawa habang sinasabi, hindi ko talaga inaasahan na makakatagpo ko ang maringal na Supreme Warrior. Sige. Pagkatapos kong masilayan ang tunay niyang mukha, wala akong pinagsisisihan na mamatay. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, halika ngayon, gawin itong mabilis at walang sakit, mapapasalamatan kita. Hindi inaasahan ni Jack na ang batang ito ay magiging katulad ng isang tao sa kanyang kamatayan. Gumawa ng backslash si Jack, tumalikod, at naglakad patungo sa magkabilang leather box. Tinabi niya, tauna ay sinadya kong ganap na high level ang Dragon God Clan ngunit dahil binati mo ang kamatayan sa ganoong paraan ng pagkalalaki. Hahayaan kong mabuhay ang iyong ama at ang iyong mga kamag-anak.
Ang sinumang tao na hindi nagpakita ng takot sa kamatayan ay isang bagay na maaaring igalang ni Jack anuman ang anumang masasamang ginawa ng tao. Nang makalapit siya sa mga leather box, kinuha ni Jack ang kanyang cellphone at tinawagan si Lana. Pagkatapos mag-iwan ng mensahe, bumalik siya sa lungsod dala ang mga kahon na iyon. Bumalik ka na may dalang pera. Pagpasok pa lang niya sa looban, tuwang-tuwang tumakbo si Fiona papunta sa kanya. Nang mapansin niya ang dalawang leather na kahon sa mga kamay ni Jack, tuwang-tuwa si Fiona habang sinabi niyang, "Galing. Parang bumalik ang pera ko." Pagkatapos niyang magsalita, inagaw niya ang mga kahon, inilagay sa sahig, at binuksan ang mga ito para tingnan. Polish *T, nakabalik na talaga. Pera ko, pera ko. Labis na emosyonal si Fiona habang binibigyan niya ng halik ang magkabilang stack ng pera. Obyenan, marumi talaga ang pera at puno ng mikrobyo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Jack habang nagpapaalala. Tumangala si Fiona at inikat ang kanyang mga mata kay Jack bago sinabing, "Wala akong pakialam kung ito ay puno ng mikrobyo o wala kahit na ito ay lason at hanggat ako ay nawasan hanggang mamatay sa pamamagitan ng pera. Ako ay lubos na handa." Nakaramdam ng awkward si Jack pagkatapos niyang marinig iyon habang sinabi niyang, "Dapat mong bilasan at ilayo sila para lang matiyak na walang ibang dumadaan na makakapansin nito. Hindi dapat ilantad ang pera sa publiko, naiintindihan mo ba?" Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.